beloved Boss Mike Cervera. Mukhang dumadami mga kababayan ang gusto ng makipagdebate kay Sara Duterte. Oy, Sara Duterte, nananawagan kami sa iyo ha. Bilang mamayang Pilipino, gusto naming masukat yung katalinuhan mong ina mo. Ayan, mamili ka na lang daw kay Auntie Claire o kaya kay Lovely Granada. Oo, yan ikaw nang bahalang mamili sa kanila. Putik na yan, sabi nga ni Auntie Claire dito na nga lang kay Lovely Granada, hindi na umuobra. Paano pa raw sa kanya? Di ba mga kababayan ko? Oy, mga DDS! Oy, putik ayan andali andali. Ila-live ko nga lang mga. Andali lang eto na eto na. Yung mga DDS! Hinahamon ng debate ni Lovely Granada si Sara Duterte. Ngayon, yung kay Attorney Claire Castro, matagal na yun eh. Pwede ba mauna muna yon bago si Lovely Granada? Utik na gusto daw nila na masukat yung katalinuhan ng inyong gustong maging presidente. Baka pwede naman kulitin nyo na siya. Utik na may utang pa na isa. Tapos ngayon may naniningil pa. Di ba? Ayan, manood kayo. Sige na. Ayop. Di ba mga andali. Dali puro mga fake news to eh. Ito na mga kababayan ko. Grabe, meron na naman silang pinapakalat na balita. Oy, andali nga, shoutout nga muna sa inyo. Shoutout muna kay Alicia Duran, Catherine Galpo, si Tacy Buenape, si Alicia Duran, si Suwani, si Suset Tabor, aga ngayon Edel Toto Balduesa. Kung type naman ni Sara, si Jam Magno na lang. Pakisabi, ako na lang. Putik na yan, sa akin lang, hindi mananalo yan, mga kababayan. Hindi mananalo si Sara, maniwala kayo. Mamili na siya kung anong gusto niyang topic. Eugene Pahota, nandyan na rin. Nandyan na rin si, sino pa? Puro pa ulit-ulit na lang Carlo Cabinson, nandyan na. Ito na, mga kababayan. Max Drive. Nako, eto na, nako, sabi ko sa inyo, Leo Mejia, walang Mami Mingere, walang maipagmamalaki. Si Sara Duterte, itong mga Duterte, kung hindi gumawa ng ka-fake newsan, mga kababayan ko, kita nyo naman, di ba? Yung eroplano ni Baste, hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Pa-shoutout po kay Direk Freddy. Sabi ni, Amazing Habiet ba yan? Mga kababayan ko, hanggang ngayon, wala pa rin eroplano na napapadala. Nanggigil na lahat yung mga DDS. Hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? Ngayon, may bago. Bago, mga kababayan ko. Ang Brunei naman ang pinagtripan nitong mga ito. Kung nung nakaraan, China, humingi daw ng saklolo, si Baste sa China, para daw sunduin yung mga OFW. Ngayon na naman, Brunei. Meron naman silang pautot, Brunei naman Ano yung Brunei, Boss Mike? Ito, lagot kayo, mga kababayan ko.
Sabi nitong isang taga-suporta ng mga Duterte, oo, etong nagngangalang Astra Pimentel, Naik, oo. Siguro nung dalaga, Pimentel. Nung nag-asawa na ho, oo, yun ho yung apelyido ng asawa niya, Naik. Sabi dito, mga kababayan ko, just in, dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Sabi pa rito, Terema, kasi Banyak, Brunei. Kita niyo mga kababayan, nagsalita pa ng salitang Borneo. Tapos meron pa rito nakalagay, mga kababayan ko, Pilipinas, Duterte pa rin. Philippines, Brunei. Pagkakaibigang hindi mawawasak ng pagsubok. Hindi daw mawawasak ng pagsubok. Dumalaw na ba tong si, ito hong leader ng Brunei? Sa kulungan ni Digong, kita nyo mga kababayan ko, ganito sila ma-make news. Ganyan sila ma-make news, mga kababayan ko, mga bobo talaga. Kasi nga, wala namang magawa yung mga Duterte. Wala silang nagagawa. Tulong sa mga Pilipino, wala. Ay kita nyo naman, ganyan sila magbalita. Bakit? Baka sabihin ninyo wala tayong patunay. Meron. Meron Eto na. Ernie Palma, makinig ka Alicia Duran, makinig kayo. Catherine Galpo. Catherine Lucido. Eto na. Mary Pinoses. Eto. Sabi dito sa Sunstar, Davao, no info. The city government of Davao clarified that there is no information confirming any oil supply coming from Brunei. Putik mga kababayan, baka naman hindi Brunei yung tinutukoy, Bornay. Grabe mga kababayan, Harvey Lantixe, head of the Davao City Information Office, said on Saturday, March 21, ngayon ho yan, 2026, that the local government has not held any discussion with Brunei regarding a potential oil supply. Mga gago talaga. Hindi kaya sa Brunei lang yun na nakita yung gasolina? Ganyan kita nyo, ayan kinumpirma po, ng nagngangalang Harvey Lantixe, head of the Davao City Information Office, at binalita po ng Sunstar Davao, mga kababayan ko, ang kumakalat, at pinag-viral ng mga bobot tanga na meron daw hong pinadala. Dumating na sa Davao City ang gasolina galing Brunei. Matindi talaga sila ma-make news, Ibang klase. Nakakahiya. Sa totoo lang, hindi natin kayang gawin yan, Ito naman, sino ba itong Astra na ito? Dali nga, titignan ko Wait lang tignan nga natin kung ano yung tsura niyang hayop na yan. Tignan nga natin. Astra, may magkakayod ng nyog. Hindi, okay na daw Okay na daw. May nagkakayod pa ba ng ng nyog sa aking audio? Paki-ano nga ho. Mga kababayan ko, paki. Paki nga, mga kababayan, baka meron pa ba? Meron pa bang parang okay ba yung audio? Paki-comment nga. Kayo naman kasi mahilig kayo magtiyaga. Parang yung mga asawa nyo pinagtsatsagaan nyo. Ito ba yun? Andali, titignan natin. Putik na, mukhang bakla. Wait lang. Wait lang, boss Mike. Tingnan natin. Tingnan natin ang itsura. Ay, wala, pangit. Kaya naman pala mga kababayan
Kaya naman pala eh. Kamukha ni Ay. Oh, tingnan yung mukha oh. Ay, nako. Ganyang mukha mga kababayan, walang gagawin talagang mabuti. Okay. Ah, sige, okay na ha. Kasi may nag-chat pa eh, hindi daw okay yung audio eh. Kayo okay ka lang kayo ng okay, tapos hindi naman pala eh. So ngayon, mga kababayan ko, maliwanag, itong mga pinakakalat nilang ganito para pabanguhin ang mga Duterte. Pinapabango nila ang pangalan ng mga Duterte sa pamamagitan ng pamimake news. Diba, Miss Joji, Perpetua Peralta, no? Rosalie Agsalud. Pinapabango nila ang mga Duterte, Idel Toto Valduesa, sa mga peke na mga balita. Ganyan ang gustong-gusto ng mga balita ng mga tangang mga bobong mga DDS eh. Kaya pagka nagbalita ako rito, mga kababayan, halimbawa ganito, no? Ganito gustong-gusto nila. Just in, dumating na po ang isang 100 bilyong bariles ng gasolina. Siya pakikipagtulungan ni Sara. Yan, Ito po ay tulong ng mga iti sa kalawakan. Mga tatagpuan. Opo, yan, kita nyo. Maniniwala sila eh. Pagka ganyan mga balita, seryoso, Boss Mike. Para sa mga DDS lang tong balita na to, Joyang, makinig ka. The beginners, makinig kayo, Batang Binyan, makinig kayo. Seryosong balita. Breaking news. Dumating na po sa Pilipinas ang hininging tulong ni Sara Duterte sa mga iti. Ang mga bilyong bareles ng gasolina na hindi na natin mauubos sa 10 taon ay dumating na. Dala-dala po ng flying saucer. Dineliver ang mga gasolina na galing ng Pluto na binigay ng mga iti na kaibigan ni Sara. Ay, ito ho ang tulong nila. Ayop! Grabe, no? Uy, sa kanila seryoso yan. Oo. Iti, mga kababayan. Hiningan ng tulong ni Sara para humingi ng gasolina. 100 bariles, mga kababayan, ang dineliver ng mga iti mula pa sa Pluto. Putik na yan. Mga kababayan ko, ganyan na ganyan yung mga DDS. Tapos, makikita nyo sa comment section, iba talaga ang mga Duterte. Iba talaga ang mga Duterte kapag ka kumilos. Tatak Duterte. Hayop, mga kababayan ko. Ibang klase itong mga ito. Ay, naku, mga kababayan. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, hirap na hirap eh. Ayop ka, Sara. Alam nyo, masisiraan kayo ng ulo sa mga DDS talaga. Ano? Oo. Grabe. Oo, sakit sa ulo talaga. Biruin nyo, mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong Marcos eh. Sakit na ng ulo niya. Pero kala Duterte, abay easy lang pala magpadala ng gasolina. Our beloved Boss Mike Cervera.